kung hindi na siguro lahat tinatanong nila nyo. Ano nangyari doon sa istasyon? Bakit kayo pulubi ba? Sa 105.0. Miss Cherry? Cherry Bite. Okay. So, the move is part of a bigger plan kasi, as you know, today we celebrate the launch not only of True FM as a brand. Alam naman natin na True FM in so short a time has become a very successful brand thanks to the warm response of our audience, of our listeners. So to grow that brand, kailangan na kami mag-branch out into a network. It has grown into a true network. So that which means yung brand namin, Wendell, of True, hindi lang radyo yan, it has become True TV, True Pods, yung mga podcasts na padating, and then True Digital. So online, on air, and on podcasts, maririnig yun na kami. Hindi na, wala na kawala. All platforms are covered. It's a multi-platform strategy now that True is embodying. So yung brand namin, True, hindi lang radyo yan. Lahat na ng So to be able to do that, syempre, well, it's a business decision then, Wendell, syempre, kailangan natin to be able to realize an expansion plan, kailangan natin to fund it, di ba? And so this is part of that plan for us to grow bigger in the years to come. Para hindi lang tayo radyo, mas marami pang platform na pwede tayong maglingkod, magbigay ng magagandang kwento, mamahagi ng mga balita, totoong balita, tunay na kwento at tapat na paglilingkod. So, totoo, tunay, tapat. Thank you, Wendell. Nakinggan ko kasi yung inalisan nyo, napakalungkot niya. Malungkot daw ba siya? Namimiss kami. Last November 4, nakinggan ko talaga na wala kayo doon. Oo. Yun lang talaga, pag may nawawala, may pumapalit, kami naman, lilipat naman kami sa iba. It's a new challenge, di ba, for us. Yun na naman ang buhay, Wendell, di ba? Kay Miss Yen. Kaya Kaya huwag ka mangangaliwa, kanan ka lang. Yes, oo. To the right lang talaga. To the right, to the right. Sige, Miss Yen, kasi bilang isa sa mga eksperyensado bilang sa TV at saka sa radio, paano mo naman inaano yung radio mo para ma-connect mo sa mga audience? Yung experience mo, paano mo kasaya yung audience mo bilang isa sa mga eksperyensado sa TV at saka sa radio? More of Wendell yung just being real, diba? Walang pagtatago sa ibang mukha. Ako kasi, totoo, tunay, tapat. Ayun, ganun kami lahat. Totoo, tunay, tapat. Mahirap yung magpanggap ka ng hindi ikaw. Alam mo na merong maskara, diba? So, at I'm grateful na nananatili ako sa public service na programa kahit doon pa ako sa ibang, nasa kabilang istasyon pa ako, public service talaga. So, napakagaan, napakasarap na gawin ito araw-araw, especially na marami tayong natutulungan. We get to connect. Kahit na minsan, I know na puput on the spot yung mga ibang mga officials or mga guests, but we make sure na at least we make a difference na talagang pinapatulungan namin yung mga kababayan natin na nakikinig. Kasi napapanood dito sa TV, sa napapakinig dito sa radio. Napapanood dito sa TV at saka napapakinig dito sa radio. Pero parang enjoy na enjoy ka dito sa radio. Oo. Ibang level eh. Diba? Free ka, diba? Siyempre, pag nagbabalita ka, nag-hard news ka, hindi ka pwede magpakita ng emosyon. Kahit na dismayado ka sa binabasa mo, gustong tumaas ng pilay mo, hindi pwede. Kasi dapat patas ka. Sa radyo, oo eh. Saka iba yung nakakatulong ka sa kapwa. Sa munting paraan. Thank you. Thank you, Wendell. At salamat sa iyong mga messages every Sunday. Yeah. Thank you, Mr. Wendell Alvarez of Remate. Now may we call on Sir Justin Montas of Star. Being a broadcast journalist, how do you differentiate your style on radio compared to TV reporting?
Hello, Justin. Hello po. I think it's similar to what sinabi ni Yeng, na iba kasi yung pagkakarap kasi sa camera, medyo mas less emotional, and then iba yung paraan ng paghatid namin ng balita. So, ang kinaibahan nga is mas parang you become more of yourself pag nasa radyo ka. Tapos pwede kang tumawa, pwede kang makipag-chikahan, parang lighter side. Also, si Maricel din pala ganun, kasi si Maricel is covering Malacanang. Although in the morning, I still do yung news, 4 a.m. to 6 a.m. po yung show ko, Good Morning Bayan. Pero may mga comments kasi, meron po kasi kami tanong sa bayan. So, syempre, pag minsan magre-react ka dun sa mga comment ng mga tao, so parang kahit na ngayon, mag-isa ko, parang ang dating ay you have a conversation. You're more engaged. Kasi minsan sa TV, hindi mo naman nagagawa yun kahit sabihin mo napapanood ka sa Facebook Live or may mga comments, hindi ka naman makaka-reply agad-agad. So dito po sa radyo, mas engaging, kaya kahit papano, pag kunyari, tutupad kami doon sa mga sagot doon sa aming tanong, may konting syempre side comments. And yung sinasabi rin nga ni Yeng, parang mas even, and also when we interview government officials, or for example, yesterday, may bagyo, nag-interview po kami sa Ilocos Norte, parang parang yung nakakausap mo talaga sila, mas nalalaman mo yung sitwasyon ng mga tao sa iba't ibang lugar, kaya parang mas nakakating mo rin naman yun sa publiko through radio. So parang mas nabibigyan ka ng maraming lens or maraming mata na, at yun, napapakinggan ka rin. So ibig sabihin parang mas malawak yun ang nasasakop ko. At ikaw mismo, mas engaged ka at mas tutok ka doon sa mga pwedeng iparating sa'yo ng publiko. Kasi nakikita mo sila, and then real time mo silang, you're in a conversation with your audience. Thank you. Thank you, Justin. Thank you, Sir Justin Montas of Starring. Now may we call on Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. Ang question ko kay Sir, kay Kuya Boy, kay Sir Arnold. Kuya Boy, maraming umaasa sa advice po, especially yung mga nagano sa programa mo. So, how do you make sure your guidance is both relatable and impactful for listeners going through difficult times? And we were lang, may pwede kang i-share na from the previous, alam niyo yung, maraming salamat po sa pagtatanong, no? Una-una, ako lang po yung andiyata dito. Ako lang yung may dalawang pangalan sa True FM na dinadala. It's Kuya Boy and Arnold Ray. Okay? So bago ko sagutin yung tanong ninyo, kasi nga, kung bakit ko ginagamit pa rin yung Kuya Boy, dahil syempre, kumbaga may following pa kahit paano yung Popoy na na-establish namin sa ibang station noon, Popoy and the Smith of the RMOR. So thankfully, yun. So nandito pa rin ako, yung other half of that advice-giving program na naging successful din. Well, aside from that, ginamit ko naman yung Arnold Ray dahil nga po dito sa True FM, dapat hindi ka lang yung pang-entertainment na mga programa. Okay? Hindi lang yung limited ka sa heart to heart. Oo, kailangan, kaya nung tumawid din ako sa news reading. Yan. Mas gagamitin natin yung mas seryoso ang pangalan. And now, sir, to answer your question, kung nakalimutan sa haba ng ito no? Ayan, papaano, alam nyo, ito po ang masarap sa trabaho nito, pero nakakatakot din. O kasi hindi pwedeng chismis lang yung panggagalingan mo nung i-advise mo sa mga tao. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan po natin ng responsibility. Nakikita nyo naman sa social media, di ba? Kapag kayo mga fake news, lumalabas yan, ay delikado. Mayroong mga naniniwala doon sa mga hindi naman totoo. Kaya as much as possible, ako talaga is guided ng pakikinig ko noon pa kay Dr. Long. Yan, si Dr. Long.
Opo, alam niyo, kami ng tatay ko ay fan ni Dr. Love noon. Pa nag-aaral pa po ako noon. Hindi ko nasasabihin kung anong edad ka no, Dr. Love. Eh, pero hindi, bukod doon sa mga programang yun, nakikinig ka rin of course sa balita, and then you expose yourself sa social media, and then you read yung mga books about relationships, about inspirations, yan, yung mga ganyan, kailangan well-versed ka, no? Para alam mo yung sinasabi mo. Plus, dapat bukas ang puso mo araw-araw. Because, alam niyo, kapag kayo ay handle ng ganitong programa, hindi niyo alam kung ano yung ilalabas mo talaga. Minsan nakaplano na, yes, meron ng script na binabasa ka, ito yung magiging problema ng tao, ito raw siya. Pero hindi. Kapag ka kinausap mo, nag-iiba pa eh. Nag-iiba pa. Kaya kailangan bukas yung puso mo, bukas yung isip mo, at doon mo hugutin sa pinaka-experience mo yung o doon sa conversation ninyo, yung i-advise mo sa kanya. Plus, syempre, kaya nga po swak na yung tunay, yung totoo, yung tapat. Yun yung swak para mas maging madali, mas madaling itawid yung mga, hindi lang naman po kasi advice. Nagbibiro din po kami sa heart-to-heart. Diba? Ganyan naman sa mga relationships, hindi naman, some you don't really take seriously, if only to make your listener realize na, hey, pagka ganitong problema, pagka ganito lang ang mga, huwag nyo na masyadong seryosohin. Marami pang magagawa sa buhay. Maghanap buhay kayo. Ganun na lang. So yun po. Thank you. And favor lang, meron ka bang parang hindi makakalimutan so far na experience na challenge ka? So far, wala pa naman po yung very challenging, pero ang hinihintay ko talaga kasi, kumbaga, ano ba to? Sinasanay pa lang namin yung mga tao kasi people tend to open up later in the day. Diba? Kaya ang programang Heart to Heart po is alas 12 ng tanghali. So we cater din doon sa mga tulog naman sa gabi, mga nagtatrabaho sa gabi, at ginagawa nilang gabi yung umaga nila. Diba? Na hindi ako makatulog. Diba? Parang naging advocate tayo ng mental health na rin. Okay? Na anytime, pwede ka mag-open up. Anytime, merong makikinig sa'yo. Sa gabi, we have Dr. Love. Diba? Sa gabi, meron ding bahagi ng programa ng shout-out kay Laila na sumusulat sa kanya. Sa gabi yun, mas madali mag-open up sa gabi raw eh. Pero sa tanghali, meron na rin Kuya Boy na makikinig ng seryoso at mabibigyan kayo ng advice. At yung mga advice din, hindi lang naman kung sa akin nagagaling. Kumbaga, mediator lang ako ng advice din ng iba pa ng mga listeners natin, ng mga viewers natin dito sa True FM at sa True TV. Thank you po. Salamat po. My question is for Miss Ruth, since narinig ko kanina na parang you're the newest on the team. So first question would be can you share us yung story behind nyo, why did you join the True FM 105.9? And the second question is, can you comment po how the evolution of news broadcasting is happening? I mean, ano yung comment nyo with regards sa nangyayari ngayon sa atin sa news broadcasting, evolution niya? Hindi lang naman ang tanong. Sorry. Parang Miss you. Actually, nagturo din ako dati. But anyway, yung unang tanong, yung about yung paglipat sa morning. Since nasa TV naman dito kasi ako, I do the, before I used to do the morning show, may news din po kami doon, and then I do the updates, Frontline Express sa TV5 ng 3:15. Parang hindi naman naging mahirap po yung pag-shift sa morning when I was offered to do yung newscast din sa umaga sa 4 a.m. to 6 a.m. So dati kasi may morning show din kami sa TV5. So nagkaroon din siya ng reformat. So maganda yung pagkakataon na binigay din sa akin na ituloy ko pa rin yung pagbabalita sa umaga. So medyo mas maaga nga lang compare din sa dati. So yung adjustment lang talaga ay yung sa pag-gising. Pinukwento ko kay Dr. Love, actually mas adjustment yung pagtulog ng mas maaga.
Kasi pagising may alarm naman eh, kaya lang syempre para mas konti yung oras mo ng pagtulog. So mas yun yung mahirap, makatulog ka, antukin ka ng mas maaga. Pero gusto ko rin kasi siya na parang at least ako yung sabi ko nga, kami yung kaagahan sa balitaan kasi kami yung pambungad na nagbibigay ng balita sa umaga. So parang nagustuhan ko siya and also because I started on radio din, pero FM din talaga, hindi AM style, pero dati nagbabasa din po ako ng balita sa FM, yung music and then may mga top of the hour news. Yung second question about the evolution. Kasi parang di ba, like right now may AI na and everything. Oo. Yung, siguro nakita niyo yung AI ko. Nagkaroon kasi ako ng may gumawa kasi ng AI sa akin. So anyway, since then, I've learned to always promote yung kailangan mas maging mapanuri tayo sa ating pagbabalita. Siguro yung nagbago lang ngayon, halimbawa dati nung nag-radyo ko, di ba Dr. Love, hindi nakikita yung mukha. Di ba? So ngayon, oo. So parang dati mas misteryoso eh. Parang ang ganda. Mas marami kami naluloko ng mga araw na Mas may mystery pa. Kala nila kung guwapo eh. Ngayon, may radyo na. kahit nakasando ka lang, pwede kang pumasok. Shorts, di ba? Oo. So, yun yung isa sa nagbago kasi nga nakikita na yung itsura mo. So, parang sabi ko, ano ba yung kailangan pa mag-makeup? Naka-makeup na. Maaga. Pero, hindi, ang mas maganda nga rin, yung binanggit ko kanina, lahat po, yung audience mo, bahagi na ng bahagi na talaga ng programa. So, hindi ka na lang ikaw yung host, kasi kahit pa paano, di ba? Kunwari, sa show ni Dr. Love, siya ni Kuya Poy nagbibigay ng advice. So they're also part of parang the whole program itself. Sila rin yung mismong sumusulat sa storya. Ang isa rin sigurong kinaibahan, lalo na sa amin sa pagbabalita, binanggit ka rin kanina yung fake news, yung disinformation, or yung deliberate na paghahatid ng maling information for a certain agenda. So siguro yun lang din yung talagang mas puspusan ngayon, diba, sa social media, mas mabilis kumalat yung mga maling informasyon. Yun siguro yung pagbabago, yung evolution. And that, pero all the more, na mas kailangan natin yung mga tunay, ang true network na mga tunay na informasyon na totoong balita. Okay. Pahabol lang po, kasi nabanggit nyo rin kasi yung audience. So, tingin nyo po ba may iba sa audience? Makakatulong po ba yung ngayon na teleradyo na? Or medyo mas, sabi nyo nga, medyo since na-booking na yung mystery, would it have an impact? Can I answer that? Sagutin. Yes, sir. Pero kung pinakamatanda rito sa industriya, nung araw kasi radyo lang, orgy lang talaga. Yes po. So, people think that you're good looking, malaki boses mo, nakakaloko. There were times when I go to the mall nung araw, hindi ka kilala, huwag ka lang magsasalita. Pag nagsalita ka, ma-identify ka. Ngayon, whether you like it or not, malayo ka pa, kilala ka na, no? So, dapat ilabas mo yung tunay na pagkatao. Ang laki ng pagbabago dahil may interaction kami ngayon sa audience. No? Mas excited, mas interesado ang audience na tumingin sa television kasi nakikita yung nagsasalita. May personal touch. No? Yun ang isang paganda ngayon na nadidevelop sa media. At we're very glad sa 105.9 sa aming impilan, True FM. Ang mga mukha ay mga pwedeng pang telebisyon, hindi lang pang radyo, pang telebisyon din. I also would like to grab the opportunity. Pasalamatan ko lang si Boy kasi po dun sa programa ko, napakahirap po umanap ng pagsasab sa akin. Pag panahon na kailangan ko magpahinga, ang hirap kong kumuha. Doon sa dating station, kumukuha kami ng pare para pumalit. Then yung mga pare, natatakot din sila dahil hindi sila makaupo na pwedeng magalit kagaya ni Dr. Lam. No? Kasi pag pare, kailangan holy, mabait ba, gano'n. Pero si Foy, nag-fit in siya doon sa program. And so kahit nasa labas ako at nagpapakasyon, parang po ang loob ko kasi
alam niyo yung kapasidad ng bumalik sa akin. Boy, I thank you so much, and I praise and glorify your dad for bringing you up like who you are now. Okay. Thank you po.